ating parcel. Ito gagamitin namin to sa paglipat namin. So, sobrang happy ko na dumating na siya kasi meron ako paglalagyan na nag-impake na kami ng gamit. So, wait. So, actually, naisip ko kaya sa ako yung in-order ko, kaysa yung mga boxes, container. Kasi, parang masasayang lang yung container at saka sisikip lang yung bahay pagkatapos namin makapag-settle naman, yung maayos na yung gamit. So, madami na naman kaming gamit na problemahin na magpapasikip ng bahay. So, naisip ko sako kasi bukod sa mura, yung container kasi mahal like 200 plus. So, yung sako kasi 8 pesos lang. So, pag ito nilagay ko yung mga gamit namin dito, tapos pag nakalipat na kami, na ilabas ko na lahat ng laman nito, ay magagamit ko siyang basurahan, 'di ba? Smart idea. So, hindi ko na poproblemahin yung aking basurahan kasi meron ako nito. So, 10 piraso yung in-order ko, tsaka bago pa. So, 8 pesos yung isa. Yan, ganyan, laki. Malaki to, as in large talaga. Pang 55 kilos na bigas. Ganun. Yan. At saka, yung paglalagyan nito, mga plastic, yung mga plastic na plato, mga kawali, ganun, kakawali, langgana, which is, yun, hindi naman yun babasagin, and hindi din siya sobrang bigat. So, ito yan. Ang itsura niya. So, ito yung pinaglalagyan ng bigas. So, buti nga meron na sa meron mabibiling sa Shopee. Yan, yung itsura niya. Diba? And packing time. Ito picture frame to. Binalot ko sa bubble wrap. And itong aking bubble wrap. And ito, nabalot ko na. Para hindi mabasag. Ayan pa. Tapos ito, ibabalot ko din ng bubble wrap. And then, ayan, ganito yung lagay dito. Meron na ako naumpisahan. Yung ating shoe rack. Ayun na, natanggal na. Ayan, binalot ko din yan sa para hindi sila magkahiwa-hiwalay. Kasi 28 na ngayon, inumpisahan ko na magbalot. Actually, ilang days na lang natitira. So, mag-move out kami dito sa January 12. So, yun. So, 10 days, 12 days na lang. Ayan. So, 14 days. So, ito, inumpisahan ko na dito sa baba. And sabi ni Michael, tanggalin mo na din, yung bra ko nandun. Sabi ni Michael, tanggalin mo na lang din yung Christmas tree kasi wala naman kaming bisita, plus wala kaming planong maghanda. Dahil nga kailangan namin mag-empake. So, yun, baka bukas matatanggal ko si Christmas tree. Ayan, yung ating Christmas tree. Tatanggalin ko na siguro siya bukas para magamit ko yung space dyan. And nag-order ako ng sako. Malinis yan, brand new yan na sako para paglalagyan ko ng mga gamit. Yung mga magagaan lang. Para, tsaka mura yan 8 pesos lang. Kesa bumili ako ng box. Like, wala kasi ako mahanapan ng mga karton ngayon. Gawa nga nung nag-holiday. So, nasa mga bahay-bahay sila. And walang available sa mga grocery store. So, kailangan daw kasi nila yon. So, hindi nila pinagbibili. So, ngayon naisip ko eto na lang kasi yung ating brand nakikita. Ayan, kasi nga mas mura, 8 pesos lang. Tapos, magiging ko pa yan, basurahan ko, 'di ba? Pagka mainit So, yun. So, bumili ako 10 peraso. Kasi, pwede ko dyan ilagay yung mga sapatos namin, yung mga plastics, dyan. Pwede yan dyan. Mga hanger. Ayun. So, si Michael tulog na kasi nag-impake din yan kanina sa taas, yung mga gamit niya. Inumpisahan niya na kanina. So, yun. Ako, eto overtime. Maya pa ako nito matutulog. Ayun. So, time check ay 10 p.m. Mga bubble wrap na to kapag nag-order ako sa online shop, sa Shopee, iniipon ko sila. Kaya, ayan nakaipon ako ng marami. So, diba, hindi ko na siya bibilhin. Tapos, ayan. Mga babasagin to, yung mga naka-display. Naka-display ni yung mga collection ni Michael. Ayan. Ayan, binubble wrap ko. Madali yan mabasag
Ayan. Tapos yung ating display na candle. Nilagyan ko ng mga label, mga pangalan, para alam ko kung ano sila. Para hindi ako maloloka ng kakahanap. Ito katulad nito, Michael figurine. Alam ko na display to. Yan. Tapos ito, fake flower base purple. Sa papel ko na lang nilagay. Hindi naman yan babasagin. Okay lang. Yan. Bukas naman. Ito, yan. Cabs. Ito kahoy ito. Kaya binalot ko na lang sa papel. Wala nang bubble wrap kasi makapal na kahoy yan i-display. So, yun. And ito naman si Michael ay tinapak yung aming printer. Buti na lang naitabi ko yung yung box nito. And yun lang, yun yung sad part dito kasi madali lang siyang tanggalin. Pero pag ibinalik mo, ilagay mo siya sa box ay hindi siya madali. Tanggalin yung ating Christmas tree. Ito ginagawa ko. Ayan, inaayos ko yung Christmas lights. Ayan. And si Michael, meron siyang problema. Need your help. You need my help. Okay. Can you help me by blinding me? Oh, okay. Sorry. And ayan na yung ating mga Christmas lights doon. So, ito na yung nakalagay na dyan. Today, andito kami sa may Shell Station. Ay, nag-aabang kami. Inaantay namin yung yung truck na aming aarkilahin para sa aming paglipat sa January. Gusto namin siyang makita muna. And, syempre, assurance. Kasi sabi ko, anong assurance namin na pagdating ng January ay darating siya. And, syempre, yung hassle nun, di ba? Yung inaasahan mo na lilipat na kayo sa araw na yun. Tapos, biglang hindi dumating yung truck. So, yun, sabi ko, ay willing kami kung anong gusto niyang mangyaring assurance. And yun, sabi niya, pupunta nga muna siya ngayon. Ipapakita niya sa amin yung truck. Siyempre, ipipicture din para meron proof, meron kaming proof sa isa't isa. Pwede niya kaming picturean na hindi kami scammer, diba? So yun, para, alam mo yun, iwas yung iisipin mo yung, kasi medyo may may ilang days pa, like 12 days pa na waiting. Ayun, so andun na si Michael. Ayan, Shell Station. Diyan kami magmi-meet, malapit lang to sa bahay namin. So, para mas madali sa kanya na mahanap niya yung yung lugar. Ayan. Okay. And eto naman si Michael, ay natanggal niya na lahat ng mga nagpakalagay dyan sa may stante na yan. And yun, so this time, tinatanggal niya na yung mismong stante. And nabili namin yan sa Shopee. Hindi siya madaling tanggalin at saka yung inassemble niyan, ang hirap, promise. So far, eto na ang ating lagay dito. And ayan, so nagpakakalat na, nag-start na ako mag-empake. Yung mga, yung tawag nito, yung mga punda. Gagamitin ko sila pambalot din, pang double support sa mga babasagin na mga plato at saka baso. And etong Mickey Cubs, tama ba? Mickey Cubs na collectible, binahay pa to ni Michael galing ng Amerika. So, ilang lipat na rin to ng bahay. So far, hindi pa naman sila nababasag. So, this time, kailangan ko siyang i-make sure na hindi pa din siya mabasag kasi nanggaling pa to ng Amerika. So, kailangan makasurvive to ng paglipat. Kasi sobrang, kung tawag nito, sobrang favorite to ni Michael. As in, collectible niya to na iniingat-ingatan niya.
Say Happy New Year. Love, love. Love, love. You're back. New Year to the guys. Again. Again. Happy New Year to the guys. Happy New Year to the guys. It's the all meat. It's hot. Yep. Hot and fresh. It's actually nice. You can cut it here like that. Spinach. Me also. Dito na kami nagtanghalian kasi dalawa lang kami, so hindi na ako nagluto. Ito na yung aming pang New Year. Meron pa kami hanggang bukas, leftover. Guys, good evening. Today is January 1. Ayan, so kung makikita niyo sa background ko ay naka-impake na kami. So yun, so January 1 ay wala na yung aming Christmas tree. Actually, December 26 pa lang, 27, ay nag-decide kami na tanggalin na yung aming Christmas tree para makapag-start na kami makapag-pack. Kasi ay mag-move out kami. Ayan, so kami ay lilipat na sa bagong bahay. Ayan, so kasi yung space na yan, nandyan yung ating Christmas tree and kailangan kong, alam mo yun, habang mahaba pa yung, sabi ni Michael, habang marami pa tayong oras ay simulan na yung pag-iimpake. Para nga naman ay pagdating ng time na like a week na lang, ay at least daw ay makakapag-relax na ako. Like, alam mo yun, isipin ko na lang daw yung ibang bagay na kailangan ko pang gawin. Alam mo yun, yung actually, first week na lang, I mean, last week na lang namin dito. And actually, most of sa mga gamit namin ay na-empake na. And ang naisip ko ay konting linis-linis na lang. Ayan, so, papakita ko itong ating sitwasyon. Ayan. So, lahat yan ay may mga laman na. So, mostly sa taas ay naibaba na yung mga gamit doon sa taas. So, nandyan na yan lahat. And totally, yung mga cabinet ay empty na. So, ayun. So, kasi nga ay excited na kami sa aming magiging bagong bahay. Ayan. So, yun. So, yung sa most sa mga boxes, hindi lahat ng boxes ng mga gamit namin ay naitabi ko. Yung iba ay naitapon sa basurahan. Ayun. So, konti na lang yung ibang appliances namin na meron pang box. So, good thing na meron pa silang boxes. So, naisave ko. So, and syempre, yung iba dito ay babasagin. So, nag-order din ako ng bubble wrap. Actually, marami akong mga tinabi-tabi ng mga bubble wrap pag nag-order sa Shopee. Hindi ko yun sila tinatapon. Kasi nga, syempre, sabi ko, baka in the future, magagamit ko siya. Tsaka kapag bumibili ako sa Robinson pag nag-grocery kami, merong papel. Yung ano tawag nun? Basta papel yung lalagyan. Paper bag. Yun. So, lahat yun sila tinatabi ko. So, lahat yun ngayon ay nagamit ko. So, hindi na masyadong yung dati kasi sobrang gamit ko yung mga damit namin. Yun ang ginamit kong pambalot sa mga utensils namin, sa mga plato, sa mga baso na babasagin. So, this time, hindi ko na sila nagamit kasi sobrang dami kong ang papel at saka sa mga bubble wrap din. Ayun, sa mga inipon ko na bubble wrap. Plus, nagdagdag na lang kami mga 2 roll ng bubble wrap. Nag-order kami sa Shopee. So, yun lang. So, yun. Ipapakita ko yung ating yung mga nabakante ko na cabinet. Wala na yung ating mga stuffed toys dyan na-empake na. Tapos yung yung aming internet sa January 10 pa yan namin ipapatanggal. So, meron pa kaming like 1 week na para magamit pa namin yung aming internet. So, ito, wala nang box tong stereo namin. So, nakaplano ilalagay yan sa sasakyan.
para hindi siya malamog. So, ito yung dito sa baba, wala na. Lilinisin ko na lang yan. Punas-punas. Wala na rin. Tapos ito, nalinis ko na rin to. Ayan o. Ito na lang mga tablet yan ni Michael. Kailangan niya yan. So, ayan. Linis-linis na lang din. And then, ito dito, wala na. Nalinis ko na. And dito din, wala na. Yan, empty na. Diyan yung aking bag. Nilagay. Tapos, ito na yung ating mga electric fan. Nakalagay na sa box. Actually, dalawa tong electric fan namin. Pero isa na lang yung naitapon ko yata yung isang box. So, yan. Ito yung ating regalo. Galing kay Michael. Hindi ko na yan siya binuksan. Actually, hindi ko pala tinignan lahat isa-isa. So, hinayaan ko na lang ganyan. Ito yung ating food processor. Nandito yung ating printer. Yan yung ating printer dyan. Ito yung ating speaker. Yan. Tapos meron tayo dito. Ito yung babasagin. Yan. Buti na save ko pa yung box niyan. So, yung glass bakeware. Para safe siya i-travel. Tapos dito, ito yung sitwasyon. Ito yung ating slow cooker. Nandiyan na. Tapos ito yung isang food processor. Yan. Tapos ito yung ating cabinet. Ayan, yung mga nakalagay, in-order ko yan sa sa TikTok shop, yung mga sako. Mga bago yan lahat. 8 pesos lang yung isa. So, order ako ng 10 peraso. Kasi naisip ko, kasi sabi ni Michael, bili daw ako ng container para lalagyan pa ng ibang gamit. Sabi ko, ang mahal nun. Tapos, like ito yung container na yan, like 200 plus yan eh. Sabi ko, sisikip yung bahay pagka nailabas na yung mga gamit kapag nakalipat na kami. So, sabi ko, aanhin naman natin sobrang dami, 'di ba? So, naisip ko, sako na lang kasi ang mga ilalagay lang naman dyan, mga magagaan. Hindi naman mabibigat ang mailalagay dyan. So, yung mga plastic, mostly mga plastic na lalagyan. So, ito yung ating lagay ng ating cabinet. Wala nang laman. Yan. Dito din, wala na to. Wala nang laman. Ito mga candy. Tapos ito yung mga gagamitin pagka nagbiyahe na, lalagyan. Paper plate. Kasi nakatago na yung ating mga plato. Ayan, wala na, empty na. Ayan, wala na. Ayan. So, ito, baka gamitin namin ito lalagyan ng pagkain. Kaya iniwan ko na lang dyan. Ayan. Ayan. So, ito wala na. Empty na. Ayan. Ano pa? Tapos dito, ito, ang dami nating boxes din. At andyan yung ating mga hanger. Ayan, naitabi ko na yung aking mga kahangiran. Ayan. Dito malinis na rin. Wala nang laman. Ito na lang. Dito, wala na. Natanggal ko na yung nakalagay dyan. Ayan, dito naman. Ayan, 3 lalagyan na lang kasi lalagyan niya ng ulam at saka kanin. So, yan, iniwan ko yung 3 na yan. Tapos, dito, wala nang nakalagay doon. Ito kasi gagamitin ko pa yan pag nagluto ng ulam. Tapos ito, syempre, kakailanganin ko pa yan sa last day. Kasi kailangan na yung magluto ng pangpakain sa mga tutulong sa amin. So, yan. I think magluluto lang ako ng adobong baboy, tsaka manok. Paghaluin ko na. Para, yan. Tapos ito, hindi ko sila matanggal. I think, iiwanan ko na lang yan. Kesa pilitin ko, masisira lang. Ayan o. Ito. Actually, ito yung pinangtatanggal ko. Nabali lang. Ayan o. Nasira tuloy yung ating scraper. Gaganyan yan eh. Ayaw niya matanggal. So, hayaan ko na lang siguro dyan. Kesa naman lang din, masisira lang din pag pinilit. Ang ating update guys. Ayun, so I think yung susunod na update ko ay nakalipat na tayo sa aming sa aming bagong bahay. Ayun. So
Yan. Update ko kayo. Eto, kwarto to dito sa second floor and ayan, malinis na. Actually, nilinis ko yung kwarto na to kasi sobrang daming alikabok. And yan, nalinis ko na, nakuskus ko na yung mga pader. And may tirang gamit dyan. Madali na lang yan damputin kapag araw na ng lipatan. Ayan. So, namap ko na din yung sahig na yan. Ayan, nandito kami sa Bridgestone kasi papacheck up namin yung sasakyan. Ayan, ayun na yun, check na ni Kuya. Road test ni Kuya kasi, si Michael, i-road test ni Kuya yung sasakyan kasi ay, nabanggit ko na to sa isang vlog ko na yung gear shifting niya ay matigas. So, nadala na namin yun sa shop. Sabi, baka may problema daw sa fluid, sa brake. Pero napalitan na eh. I mean, nalagyan na ng brake fluid. And ganun pa rin ulit siya. So, bumalik lang ulit siya na matigas na naman siya. Pag galing sa park, ilalagay mo siya sa drive, ayaw niyang gumalaw. Especially kapag halimbawa, nakapark siya sa gabi, tapos sa umaga gagamitin na. So, gusto naming umalis. Hindi kami agad-agad nakakalis. Gawa nga ng matigas siya. Hindi siya napupunta sa drive. So, ang ginagawa lang namin ay meron doon emergency push button. Yun, sinusundot namin doon yung susi. Sinusundot namin ang susi para lang mapunta siya sa neutral. Ayun. So, pag naka-neutral na kasi, madali na siyang mapunta sa drive. So, yun. So, sana ma-detect nila kung ano yung problema nun. And kasi kapag naka-andar na, isang beses na pa-andar na yung sasakyan, okay na ulit siya, magaan na ulit siya, na madali mo na siyang malipat-lipat. Yun lang talaga yung problema namin sa umaga kapag first time na alis, talagang nakastuck siya sa park, ayaw niyang mailipat sa drive. So, nahirapan kami, minsan natatagalan kami bago kami nakakaalis dahil nga yun. So, kagabi, naglinis din ako ng aming cabinet. Ayan, yung mga natitira dyan ay damit na lang ni Michael na susutin. And nalagay ko na yung mga damit namin, kortina, mga punda, na ilagay na sa boxes. And syempre nalinis ko na rin yan, napunasan na. And ito mga damit ko, syempre gagamitin ko pa yan. Yan, for our last day. And yan, syempre punas-punas ko na rin. Ayan, binili ko na rin to sa Shopee, yung dalawang sako bag na to. And dyan nakalagay yung aming damit ni Michael and yung damit ko. Morning! Today, pupunta kami ng LTO kasi last day na namin sa anong araw na ngayon? Wednesday. So, Sunday, wala na kami dito. So, ito na lang talaga yung week na to para balikan yung aming registration kasi ang tagal na noon pinaregister namin. I mean, pinatransfer sa transfer of ownership. Pero up until now, wala pa rin. So, it looks like there's no vehicle here. I think we're gonna turn around. Yung transfer of ownership, in-apply namin yun nung July pa. So hanggang ngayon wala pa din. So let's see kung meron na. Binubukas-bukas lang kami nung taga LTO, nakakainis. Promise. Ngayon nagagalit na to si Michael. Bakit daw ganun? Sobrang tagal. Then, kasi sabi daw to sarado daw yung daanan na to. Sabi. Pero ewan ko lang. May dumadaan naman. There's strike. Hehehe. Yeah, sarado dito banda. So, ang lahat ng pa ganun. Tapos sarado papuntang ito one way. Hang on. It's gonna be a bump. Ano to ang tawag nito? Overpass? Is this overpass? Yeah, that's what you call that, an overpass. Yeah, Cabanatuan overpass. Oh, this road itself is a bypass, Bypass road, yeah. but the bridge is called an overpass. So, hindi na madaanan doon banda. Diyan banda. Sarado. So, one way na siya. LTO. Are they open? I pray to God. Yeah, I think they're open. Was
What's he pointing at? Here, left. Parking here to the left. Okay, andito kami sa air water. Kasi, yung aming gulong dito, hindi kasi siya abot nung air compressor na meron kami. So, yan. Lalagyan ng emergency tire. It's 32 PSI. It's at 32? Yeah. Well, that's good. Is there any coins or? Eleven. Hey guys, nakauwi na pala kami. And ayun, update doon sa aming LTO. As usual, sabi niya na naman ay ang dami niyang alibi. Like, ang dami niyang reason. Although, naiintindihan naman namin kasi sobrang bait niya. And yun lang. Ito, expected na talaga namin na may reason na naman siya. And hindi na naman namin makukuha yung aming ipinunta doon. Ayan, so yun nga, sabi niya, sure na daw sa Friday. Sure na daw yun sa Friday ay darating na daw yung papel namin kasi hindi nga doon pre-process yung aming transfer of ownership dahil nga ay yung pinaka-original daw nun dati ay nawala dahil nga nung nagkaroon ng bagyo. And ewan ko, nag-missing yung aming papel. So yun, ngayon ang ginawa niya, i-pre-process niya sa ibang LTO which is dun sa may palayan. So yun yung nag-cause ng delay. Ngayon, sabi niya, inutusan niya daw yung taon niya pumunta ng Maynila kasi kailangan daw yung papers personal dalhin sa Maynila. Parang ganon. Nagtataka ako, bakit kailangan dalhin yung papel dun sa Maynila, no? So, yan. Tapos, darating daw, for sure na daw sa Friday. And kapag dumating daw yun sa Friday, ay ipapa-LBC niya daw sa amin. And kung hindi daw kuno sa Friday, baka sure next week. Ayan, ang dami niyang sure. So, hopefully, ay totoo na yan sa Friday or next week. Kaya sabi ko, basta sana dumating na within this month. Ayan, buong etong January hanggang katapusan, okay yon. And, ayun. And sabi niya, wala daw problema kahit wala kayong hawak na transfer of ownership, basta nakarehistro yung sasakyan. And syempre, di ba, lalo na to, Amerikano, hindi daw dapat ganon. Kasi sa kanila, pagka dala-dala mo yung sasakyan, ikaw ang may-ari, dapat meron kang hawak na papel na katunayan na nakapangalan yan sa'yo, na ikaw ang may-ari. So, ganon. So, sabi niya, tataka lang siya, bakit sobrang tagal. Kaya, nung last na apply namin doon ay July pa. Hanggang ngayon, January na 2025. Wala pa din. So, good luck. Sana totoo na sa Friday. Kasi, ano ba ngayon? Wednesday. Ayan. Wednesday ngayon. Pinangakuan niya kami ng Friday. Tapos, sabay bawi niya na kung hindi daw ko na sa Friday, baka next week. Kasi, ang alis namin, kasi kung sinabi niya na Friday, pupuntahan talaga namin. Kasi, andito pa kami nun. Kasi, sinabi ko na Sunday pa yung alis namin dito sa aming tinitirhan ngayon. So, sabi niya, kung hindi daw ko na sa Friday, baka next week, ipapadala niya lang, ipapa-LBC niya na lang daw. And, siya na daw mag-shoulder lahat kasi kasalanan niya naman daw yon. And, 'di ba? Dapat naman talaga kasi sobrang tagal na, as in, grabe na yung pag-aantay namin, ilang buwan na. Tapos, bago yan, binigyan pa namin yun siya ng 1,000, ano ba tawag yun? Kasi para lang, para asikasuhin niya lang ng maayos, ng mabilis. Hindi ko ina-expect na ganun katagal. Ewan ko ba, bakit ganun. So, binigyan ko siya kasi nga, sabi ni Michael, ay mukha siyang mabait and mukhang matulungin. And si Michael yun, bumili siya ng voucher. Voucher ba tawag yun? Parang gift card sa Robinson Supermarket. So, worth 1,000 pesos yun. And sabi ko, wag na muna natin ibigay, saka na lang natin ibigay pag natapos na. Pero sabi naman itong isa ni Michael, ibigay mo na para mas bilisan niya daw. Pero ang nangyari, hindi pala binilisan.
lalong tumagal pala, kaloka. Ayan, sige, update ko kayo guys soon, pag dumating na. Ito pala yung aming lagay ng aming bahay. Ayan o. Ayan. Sobrang kalat kasi ay, yun nga, nag-impake kami ng gamit dahil ay sa Sunday ay lilipat na kami ng bagong bahay. Ayan, so see you sa aming next journey. After pala noon ay nagpunta kami ng barangay. Ito. Anong part ba ang ipapakita ko? Yan, dyan. Ito, barangay permit. Kasi sinabihan kami ng pagkatapos ng LTO, nagpunta kami ng barangay. Yun, sa may barangay. And yun, sinabihan kasi kami ng driver na just in case lang daw ay kung pwede daw kumuha kami ng barangay permit na magta-travel, alam mo yun, na maglilipat para daw, just in case daw na meron sumita kasi ay, syempre siya yung driver tapos marami siyang dala-dala, baka meron daw sumita kung ano yun and kung kanino yun, parang ganon. So, para lang safe daw. And, yun, napunta kami ng barangay, sabi nung secretary doon, hindi nyo na yan kailangan kasi wala naman ng pandemic. Noon lang daw yun, nung time na pandemic, talagang kailangan na kailangan yun. Pero ngayon hindi na. Pero sabi ko, total, nandito na rin naman kami, 'di ba? So, manghihingi na rin ako. Libre naman yun, wala namang bayan. Pwedeng manghingi na rin para just in case lang, 'di ba? Hanapan kami or nagkaroon ng checkpoint, yun. So, yun, binigyan niya kami ito. Taran! Hindi ko pwedeng pakita. Maraming details. So, yun. what? Well, we got someone to take down the Starlink satellite, and then we're going to have to sell the equipment because where we're moving to, there are no open slots to use the service. The province of Pampanga and the entire NCR is completely filled with people using Starlink, so we're going to lose Starlink service. We're going to have to go with another provider for internet. I'm not thrilled about it, but there's nothing we can do about it. Okay, so, Friday ngayon, mawawala na kami ng internet. Ayun. So, ewan ko kung gagana yun dito pag nilagay namin dito. So, let's see. And ito si Kuya, siya yung magtatanggal. Ayan, siya yung magbababa. Siya yung kanyang hagdanan. Pak. Buwis buhay yan ha. Wala pa naman tayong insurance. Sa bakal na po, nakasabit po. Ah, okay. Natali rin naman po yan. Hindi ang basta-basta pa. Ayan. Oh, he put it in the steel bars. Yeah, rebar. Yeah, there's a rebar here. Oh my god. Come on, Latlab. Yeah. Ulat kami, galing siya dun oh. Wala kasing hagdanan dun. Tumulay siguro siya sa bintana, pero parang imposible. Nagulat kami, nandyan na pala siya. Oh, love yell at him not to try to. So, ayun na siya, tinatanggal niya. Guys, kailangan ng matinding linis. Oh. Yung itsura niya. Ang dumi niya kasi like a year? Is that a year? Year and a half. 1 year and a half siya nasa bubong. So, kaya ang dumi niya. May mga ipot ng ibon. Oh, okay. He removed the bolts already and he hung it there right now.
Casey! Baby! What's he grinding? I'm gonna start moving my stuff upstairs. This is all done. We can figure it out upstairs. Gosh, Casey, come on, Casey, here. Casey, Ayan come here. sila, kuya. I should have grabbed my sunglasses. Record stuff. Oh. Kuya, bakit kailangan paanda rin? Bago tanggalin? Masig po yung pre. Oh, What's that okay. hissing? Ha? What's that hissing? I don't know. Apa? Oh, okay. Na-change. What was that hissing? Ano yun? Yung parang galing sa compressor? Ah, Para po ano yung pre niya masig po. ma-save yung freon. To save the freon, they turn it on. Okay. Sobrang higpit, no? Ano ba yan? Ha? Silipat to. Sa Pampanga po, meron kaming kamag-anak na magkakabit. Well, before, once I get everything. Oh, dito kaya. Moving yet, well, they do know now. Yan. Casey, stay away. Kuya, bakit tinatakpan yan? Para hindi po bumaan ng mga anak. Sekto. Save. Pagka bumiyahin ng malayo, baka maano ng buhangin. Papasukan ng dumi, ganon. Pag buti na ng dumi, wala na. Masisirap yung preso niya. Mm. Bago pa. Oo, wala pang ano yan, kuya, isang taon. Bago pa. Sa May pa mag-isang taon yan. Kuya, ano yung sinasabi nila? Bakit nagkakaroon ng problema sa freon? Yun nga po, pagka hindi po na-save yung pre yun. Nadudumihan, ganon? Hindi O po, tumatagas? Wala po siyang pre yun pagka hunaan. So, kompleto po pre yun na rin. Kahit nagkakaroon ng high pressure or hindi siya na-maintain. Like, palinis, ganon? Yes. Mm. Yes.
No, they're saving it. They're covering it. Diyan na lang muna sa gilid. Interpretare. Madali lang naman buhatin, no? Saan mo mami lalagay? Dito na lang dito. Sinisira mo eh. Sakto na po, Stella. Hindi, ano, yung design. Saan ba yung opisina nyo? Yan lang po sa Sunset. Malapit lang pala. May bali na po yung tubo. Paano? Bakit nagkabali? Saan mahubi wire na yan? Naalisin. Oo po. Saan? Marunong ka ba? Magtanggal ba kung makuryente ka? Kakatil lang po kasi dito sa akin eh. Dito yun. Oo. Kasi yan yung dinadaluyan, ano. Parang hindi ko siya mga walking sector. You know, maybe these guys would know. Two-day offer. Anybody wants to buy this system, 20,000. Ano ko yan? Yeah. Diyan. Wala nang kailangan dito, kuya. Wala na po. Intact na. Lalagay sa ano? Oh, sa baba. Oo. Sabay hinawakan, no? Wala na. Ibaba na. Guys, ayan. So, natanggal na yung ating internet. And, eto naman, ang ating aircon ay natanggal na rin. Ayan na siya. Ayan. So, ang binayaran namin dyan ay 1,000 pesos sa dismantle. Ang tawag nila, dismantle. O, yun nga. 1,000 pesos. And, hindi na namin pinaano sa kanila yung relocation kasi dito kasi sa Cabanatuan manggagaling tapos papunta ng Pampanga. Ang mahal, ang laki ng charge. So, sabi nila, kung dito lang, 3,500 daw. Sila magtatanggal, sila din magkakabit. Pero dahil nga ang lilipatan ay Pampanga, so syempre, shoulder namin yung pamasahin nila, tapos pagkain pa nila. So, pumapatak siya ng mga 7,000 to 8,000. Actually, marami na akong nakausap. Merong 9,000, merong 8,000, merong 7,500. So, sabi ko, parang ang mahal. Kasi, So, nakapag-decide kami na i-dismantle na lang dito, 1,000 pesos. Tapos, doon na lang kami maghahanap ng taong magkakabit. And, minake sure ko na lang na lahat ng mga tinanggal nila ay nailagay ko, naitabi ko. And sabi ko, kailangan makita ko talaga na sinot nila dun sa lalagyan ko kasi binigyan ko sila ng box para dun ilagay yung mga yung mga tornilyo na pinagtatanggal nila. So para wala na kami magiging problema pagdating ng Pampanga and kapag ikakabit na yung aircon namin. So wala na kami poproblemahin and yun na, lahat ng dalawa lang naman yun natatanggalin and yung antena ng aming TV ay madali lang naman siya matanggal. So yun, tapos yung pagtanggal pala ng aming internet, ang binayaran namin doon ay 1,200. And siya lang kasi mag-isa. So, and yung ginawa niya pa ay buwis buhay kasi nga maiksi yung kanyang hagdanan. So, sabi ni Michael ay bayaran mo na 1,500 kasi ay mahirap yung trabaho niya. Mahirap yung ginawa niya. So, yun. So, sobrang thankful ni Kuya dahil nga ay sabi niya nga ay yung mga ganyang mga foreigner yun nakaka-appreciate ng trabaho nila na
alam mo yun, kahit na sobrang hirap ng ginagawa nila ay talagang nagagawa pa rin nila yung trabaho nila. So, magagaling kasi talaga magdiskarte ang mga Pilipino, di ba? So, dun napahanga si Michael na kahit ang hirap daw, tanong na tanong si Michael, paano niya yung ginawa? Paano niya yung ginawa? Alam mo yun? Sabi ko, yung mga Filipino, mga Superman yan. Lumalabas ang pagka, ano yan, pagka Superman kapag ka, alam mo yun, lahat ng resources gagamitin para lang magawa nila yung trabaho nila. So, ganun. So, yun, binigyan namin ng 1,500. Actually, usapan namin 1,200 lang. So, sabi ni Michael, 1,500 ibayad mo. So, yun. And, ayun, naka-impake na kami. And, Friday pa lang ngayon. So, lilipat kami ng Sunday. 7 a.m. Nandito na yung aming truck na maghahakot. And, yun, darating bukas sila nanay ko at saka yung mga tao na tutulong sa amin para magbubuhat, maghahakot. Ayun, I think 4 sila. So, yun, nabayad namin sa kanila ay 500 peso each. Syempre, ano, yung pagkain nila, shoulder naman namin. And sobrang thankful kasi syempre mag-spend sila ng one day, Saturday, Sunday, kasama namin sila. Monday na sila uuwi, kinabukasan na. So, 'di ba, 3 days, parang ganun. So, yun, sobrang thankful na meron kami mga taong ano, tutulong sa amin sa paglipat. And ayun na, ito ng ating ganap. And tanong talaga ako ng tanong kasi nga ay napaka-importante nung sa aircon kasi marami kasing cases na kapag ka hindi mo daw binantayan, yung pagtatanggal at saka yung pagkakabit, may chance na masira yung aircon mo. So, nakakapanghinayang yan masira, no? Wala pang 1 taon yan. So, sobrang minake sure ko talaga na video ko lahat para makita ko kung ano yung mga tinanggal nila. And make sure na walang nawawalang mga tornilyo para hindi na, 'di ba, hindi na bibilhin ulit. So yun, tsaka yung free yun pa, yun. Kasi marami akong naririnig na usually kapag ganyan daw yung free yun yung nasisira. So yun, kaya ako tanong ng tanong dun sa kuya na gumagawa. So yun, ito na ating sitwasyon ngayon. Sobrang kalat ng bahay, as in. Yan, pak. Actually, petiks-petiks na lang ako nito ngayon and konting linis-linis na lang. Syempre, ayaw naman natin na ako, na iwanan yung bahay na to na marumi, diba? So, ano pa lang, pagtapos pa lang ng Pasko ay nag-impake na talaga kami. Dahan-dahan hanggang sa ngayon, wala na kaming ibang iimpakihin kasi lahat na ilagay na. So, yung mga natitira na lang ay konting linis-linis ng mga pader kasi syempre matagal din yan hindi nalinis. And kapag yung mga adhesive tape na syempre yung mga kinabit namin sa wall nung tinanggal namin ay sumama pati yung mga pintura. Kasi ano lang yun, puro tape lang yung ginamit namin, hindi kami nagbutas. So, nung tinanggal na namin siya, natanggal pati yung mga pintura. So, ang pangit na tignan. So, meron kaming spray paint na puti. Yun ang gagamitin namin para matakpan yung yung pangit na itsura ng pinagtanggalan. So, yun lang ating update. Ayan, so Saturday, ito ang ginawa ni Michael, binaklas niya na yung aming higaan kasi ay para, alam mo yun, hindi siya na, magkakanda o gaga pagtanggal kung bukas niya pa gagawin. So, tulog na lang kami sa sahig, ilalagay namin sa sahig yung kutsyon kasi isang gabi Okay, na lang I'm naman. sorry. Just smile. Give me a smile. Kick my butt. All your clean stuff, and then Okay. Mickey says,